muli sa ating banal na pagdilibang ito, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging kaibigan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Rafael, Flor, Odette at Ibet Eugenio, Hospicio de San Juan de Dios, Pamilya Davida de la Cruz, Cecily Rivera, Rose Mar Pamin, Milet Ramos, Dennis at Neri Santos, Danilo at Emily Sebastian, Alex at Chi Magdaroo, Michelle Esteban, Nante at Marisa de la Cruz, Aurora Silungan, Lourdes Hilario, Jonas Juan de Rosario, Elma Laguador, Jean Silungan, Noel Celi Galvez, Dr. Marat Marito Lindino, Dr. Bexayda Badaag, Kelvin Maximo, Vidal at Maria Taqueron, Ricky at Afik Pangko, Celia San Felipe, Edgardo Aida Cunanan, Renet David de Leon, Paul Resurrection, Alicia Arcega Villapusis, Antonio at Evelyn Salazar, Celine Dominic Nicolas, Mida Ligono, Aida Edwin Gumapas, Lari Teresa Ramon Valenzuela, Jana Teresita Heredun, Antonio Victorez Sanchez, Christopher Janet Lo, Janet T. Pascual at Hindi ng EDB Community, Cesar Dorita Nicolas, Reverend Father Rupino Pensuit, Bishop Dennis Villarojo, Julia Herrera, Lauro de la Cruz, Mirna Lumba, Piñasa Family, Ditas Burmeo at pamilya, hindi para sa kaligtasan ng mga sumusunod, mga kasapi ng kasama ng kanilang pamilya, mga kasapi ng sa Columbus Holy Child Council, 6737 ng Busos, Bulacan, at ng Catholic Women's League ng Lawak, May Kawayan, Bulacan, Mamerton Emma Muna, Lito at Karen Bergaldios, Edwin at Josie Lazaro, mga mananampalataya ng Barangay Pulo sa Rafael, at bilang Barangay Cambao, Bustos, Bulacan, Bill Castin, Blaise Rendor, Boyan Calderon, Victor Divina MC, Dina Saavedra, Johnny Diana Marfil, Adriano Sanchez, Architect Bernard at Emily Guzman, Leon Celestina Tiyu, Nick at Evelyn Rivera, Pining Villanueva, Camila Sarwakino, Jen Tamani, Rowena Villedo, Arman at Amy Isma, Yolanda Basihan, June at Doris Pilihera, Josie Brillantes, Amy Ferry Manalo, Denny Buna, Gaspar at Susan Dumaday, Reynante Davao, Emerita de la Cruz, Jiva Jonelyn Glenn, Yvette Barrera, Gigi Bautista Alejandro, Ivy Lorraine, Jaime Jovial Cruz, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada, Dr. Unaisa Catrina Monera, Dr. Caroline Enriquez, Dr. Alan Ivon Guevara, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, at ng Regino Hospital, Skyline Hospital, at Qualimed Hospital ng lungsod ng San Luis del Monte. At hindi sa lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19 at sa mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Luis del Monte. Gayuni para sa natatanging kaibigan ni Evan Herrera, Joseph Mary Grace at John Paul, Eli at Annie Mendoza, para sa kagalingan ni Adela Mutuk, Ting Fayo, Joey Lumba, Elo at Annie Mendoza, Anita Lopez, Eloisa Vidamil, Eric Emaroy, Corazon Rodriguez, Alicia de Vega, Aris An San Miguel, Jose Ina, Timoteo Rivera, Capistrano Mandegro, Samantha Osea, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Chelo Del Mundo, Marian Marvilla, Jojit Santiago, Adriano Santos, Dito Soriano, Enrico Villanueva, Benjamin Valerio, Mark Joseph Bernardino, Rabi Banaag, Raimundo Samelia, Minda Saison, Renel Niño Laguador, Lucinita Kami, Dr. Benjamin Miranda Jr., Nathan Celine Flora Habala, Junalyn at Linda Buhador, Nionico Hailey Culin, Janine Colbayuda, at para sa karawan na Mandy Piñasa, Remedios Rosales, Dayan Alcoreza, Jan Ethan Bade, Louis Francisco, Belen Barang Toledo, Calino Flores, Jenny Macapas, Tricia Dagding, Luli Villano, Jet Perez, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Remigio, Crescencia Jose, Nelson, Sion, Maria, Ferino, Tino, Celido, Casiano, Carlito, Akam, Leon, Linda, Luz Bibinda, Pablo, Remedios,
Angel siya Gabriel, Ricardo Ceredonia, Viviana Hill, Sheila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Galacia, Nestor, Maria Teresita, Imang Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Lucien, Pilora, Sofia, Roy, Justin, Lucida, Felisa, Pedro, Felino, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Omer, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pepito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Marlene, Mark, Maria Mercedes, Antonia, Anthony, Malu, Nemesio, Cesar, Minerva, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at hindi na mga nakayapang mga rektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot na COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kalindangan ka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagalian ang mga magsalari magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga Panginoong Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang manawing makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunuri, ibilangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuway. Ipagalo mo sa amin ang banal na kagalakan upang kami sinagip po sa kaligpinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami may liligtas na Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan. Sapagkat mapapawi na ang aking galit, ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Maghuugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng libali. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging nundian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng malunod. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pumurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo na sana ang aking kalunghan at ipatawad mo iyaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa akin sa pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin sa lako'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay.
Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghari. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng magla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong luman. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at halupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, iyaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatuto kayo sa harapan nila at ng mga hindi. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras na ito'y ipagkakalob sa inyo, sapagkat hindi kayo magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakalalo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, kaya hindi nang gagawin ang Ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuntan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa nila napupunta ng lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin kung papaano ang mga sumusunod sa ating Panginoon ay pagdating ng panahon, makararanas din ng pag-uusig ng paghihirap kagaya ng naranasan ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, sinusugo niya ang kanyang mga apostol bilang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Sapagat ang tupa ay maamo, ang tupa ay masunurin. Kaya nga po kapag siya naman ay sinugo sa gitna ng asong gubat, ang mga asong gubat ay kumakatawan sa mga sumisilang sa mga tupa, sa mga nananakit at pumapatay sa kawat na ito. Kaya nga po ang sabi ng ating Panginoon, maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Kaya nga po ang sabi sa atin, maging matalino sapagat ang sabi ang madalas na nakikilala natin, ang mga ahas ay matatalino sa pagpunta nila doon sa kanilang bibig timahin. Subalit ang mga tupa ay sinusugo ng ating Panginoon bilang mga apostol sa gitna ng mga asong gubat ay hindi magsasaahas, hindi mag-aahas ng kanyang kapwa, kundi ang gagamitin lamang ay ang katalinuhan ng isang ahas. Kaya nga po maging matalino gaya ng isang ahas nang hindi gumagawa ng masama laban sa kapwa. Kaya nga po sa ating paggawa ng mabuti, kung pwede tayo maging matalino sa gitna ng marami na mga umapasala sa atin. Pwede tayo maging matalino at maging mapamaraan sa paggawa ng kabutihan. Kaya halimbawa mga kapatid, sa gitna ng pandemya na ito, ano ang naging solusyon ng ating ilang simbahan sa mga tao hindi maabot ng ating pong mga sakramento? Kaya nga po kadalasan, meron tayong tinatawag na online mass. Kaya nga po ginagamit natin yung social media para lang sa ngayon maabot natin yung ibang mga taong mahirap abutin. Yung mga tao may sakit o kaya naman ay yung mga tao hindi makalabas ng kanilang tahanan dulot ng pandemya na ito. Kaya nga po ginagamit ng simbahan ang lahat ng teknolohiya, ang katalinuhan para lang sa gayon maabot niya ang mga tao na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Maabot niya ang kawan na siyang kanyang ginagabayan sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga po hindi tayo nagpapakaahas, wala tayong inaahas, pero ginagamit natin yung katalinuhan, yung pamamaraan ng isang ahas para lang sa gayon
makapag-ikot tayo ng lubos sa ating kapwa sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya po naman mga kapatid, ano ang sabi sa atin sa mabuting balita? Yung mga sumusunod sa ating Panginoon, magkararanas ng pag-uusig, ng pagagupi, ng panalaki, ng pagpatay sa kanila, o kaya naman ay panghihiya sa kanila sa harap ng maraming mga tao. At ito ay naranasan mismo ng ating Panginoon nang sinihabla doon sa Sanhedrin, nang siniharap sa maraming mga tao na nagagamitan ng damit na purpura at punong-puno ng sugat sa kanyang mga katawan. At ang sabi ni Poncio Pilato, Ecce homo. At anong ibig sabihin nito? This is the man. Ipinakita niya ang taong si Jesus. Pinakita niya ang kanyang lahat ng naranasan. Pinakita niya sa harap ng madla ang pag-agupit sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ang ating Panginoon mismo ay nagdanas ng katakot-takot na hirap. Ang ating Panginoon mismo nagpakita sa atin kung paano sa kanyang paghihirap nagtagumpay siya laban sa mga tao na masama ang balak sa kanya. Sapagat ninisan, hindi gumanti ang ating Panginoon. Ninisan, hindi siya nanakit ng kanyang kapwa, bagkus na naigparin ang kabutihan sa gitna ng kasamaan. Kaya nga po ito rin ang panawagan sa atin ng ating Panginoon. Kapag tayo lumapasada, maging matalino tayo, maging mahinahon tayo, huwag natin gayahin yung mga tao sa ating paligid na gumagawa ng masama sa atin. Maging mapamaraan tayo na sa kabila ng kasamaan, makagawa pa rin tayo ng kabutihan. Na sa kabila ng mga namamayani na galit o kaya ay alitan sa ating paligid, manatili pa rin ang kapayapaan ng kalooban sa bawat isa sa atin. Kaya nga po mga kapatid, marami na mga paghihirap ang inaabot ng tagasunod ng ating Panginoon. Kahit yung mga simpleng paghihirap, hindi man piskal, pero minsan paghihirap ng kalooban. Kaya halimbawa mga kapatid, kung ikaw ay isang usher o isang usheret, tagapag-ayos ng tila na o kaya naman ay napupuan sa loob ng simbahan, o kaya naman kung ikaw ay isang katulad dito sa amin sa parokya namin, ay KKK, ang tawag, tagapag-ayos ng kapayapaan, ng kalinisan, at hindi naman ay ng kaayusan, maging sa mga pagpasok at paglabas ng mga tao sa loob ng simbahan, o kaya naman ay sa perimeter ng aming parokya. Anong pinapakita sa ating tumisan ng ibang mga tao? May mga tao mabait, may mga tao maunawain, sumusunod sa patakaran, may ibang mga mananampalataya, madaling kausapin. Pero kapag kayo naglilingkod sa ating parokya, naglilingkod ka sa ating Panginoon, maging handa ka na makakaharap ka ng mga tao na mahirap unawain, na mahirap kausapin, na mahirap pakiusapan. Kaya nga minsan, mga kapatid, yung po bang ilalagay mo na sa tamang upuan para lang sa gayon, ay kung ikaw ay medyo may edad na at medyo marami ka nang nararamdaman sa iyong sarili, ay nung mga normal times pa, inilalagay ka sa malapit sa CR para nang sa iyo kapag kahit may naramdaman, hindi ka makagugulo sa pagdiriwang, hindi ka makatatawag ng pansin, habang magagawa mo naman ang iyong pangangailangan nang hindi ka nakagugulo sa ibang mga nagsisimba. Subalit mga kapatid, minsan, meron tayong ibang mga maninimba, meron tayong ibang mga mananampalataya, yung bang ginagawa mo na ng paraan para nang sa gayon malagay sila sa mas maayos na kalagayan, mas malagay sila sa komportableng pamamaraan. Minsan, nagagalit pa. Bakit? Kasi ayaw na ayaw pinakikialaman kung saan sila uupo. Ayaw na ayaw nila na pinakikialaman na sila'y mawawala doon sa harapan o kaya naman ay sa pinakaunang upuan. Kaya nga po ito'y matandang sakit na ng iba nating mga mananampalataya sa iba't ibang mga parokya, sa iba't ibang mga dioceses. Yung po bang kapag ka po naupo at nakasanayan na naupo doon sa mangkuna yon, ay para bagang wala ng ibang po pwedeng umupo doon sa upuan na yung kundi sila na lamang. Bakit? Sapagat parang nabili na nila yung upuan ng simbahan. Kaya nga po kapag may naupong nauna, pinapaalis, nagagalit para pagang na siya nagmamay-ari ng upuan na iyon. Kaya nga po mga kapatid, sa mga usher o usherets, sa mga tagapag-ayos ng pila o kaya ay ng upuan, ng seating arrangement, ito'y napakalaking challenge para sa atin. Subalit mga kapatid, hindi naman nangangahulugan na kapag nakaharap tayo ng taong ganoon, ay tayo rin gagaya sa kanya. Dapat tayo kakitaan ng kahinahunan pa rin
dapat ay kakitaan pa rin ng pag-unawa sa ating kapwa. Kaya nga kung naglilingkod sa ating Panginoon, mas mahaba dapat ang isip, mas mahaba dapat ang pasensya, mas mahaba dapat at mas malawak ang ating pag-unawa. Sapagat mga kapatid, ang pinaglilingkuran natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating kapwa. Hindi naman sinabi ng ating Panginoon, pag naglingkod tayo sa Kanya, magiging madali ang lahat. Subalit ang sabi sa atin sa mabuting balita, ang mga nagiging tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. May paghihirap man, subalit kung magiging tapat ka sa ating Panginoon, may kaginhawaan naman pagkatapos ng lahat ng paghihirap. Sapagat ang Diyos naman ang magbigay sa atin ng karampatang gantimpalang biyaya para sa bawat isa atin na naging tapat sa Kanya. Kaya nga po mga kapatid, tinatawagan tayo ng ating Panginoon sa kabila ng mga pagsubok na ito, manatili tayo katapat sa ating Panginoon nang sa gayon siya naman ang magdapat sa atin ng gantimpalang nararapat pagdating ng takdang panahon. Mga kapatid, may tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos, halina't lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkalingang hindi magmamaliw. Sa bawat pananghita ng ating tutugon, Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga bansa at ang sangkatauhan naway mapalaya sa makasalanang sistema ng operasyon at terorismo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yung mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yung mga pinahihirapan ng takot at ligali, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yung mga namayapa naway umani ng pagbuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ikaw ang pinagmumula ng buhay, lubigin mo ang kaliniman ng kasamaan sa aming mga puso, at punuin mo kami ng liwanag ng iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Panalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin nilikha ang paghahain namin sa iyong pangalan na sinawang sa aming lumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipas sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan kahit ikay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikay patuloy pa rin sa iyong pamamahal. Ikaw na nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin na nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging ginaiba sa amin, bagamat di niya tinuraran ang aming pagkamasubayin. Niluboy ko ang iyong mamalas sa aming pagkatao ang hili mong anak, at kami tumayo mo pa'y pag-ibig na tulad ng pagtangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang baliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan ng iyong pagtingin na aming pinagsinong ikaw ay aming subayin.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiamit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinag-isang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniyawot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon ginawa noong matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-adalas sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-adalas, pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami umitarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Nalalahanin mo rin ang mga kapatid naming kahintay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaibalikan. Kaawaan mo at panindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kanududugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubingin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ang ngalan mo, mapasanin ang kaariyan mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng namin, kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga salaparanan, pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa puso at yagyado kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa Kanya piling. Panginoon, hindi ang dapat na magtatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling niya. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagbumulan ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ng mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga pinabuhan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Manalangin mo. San Rafael Arcangel, Manalangin mo. San Roque, Manalangin mo. San Lorenzo Luis, Manalangin mo. San Pedro Calungsod, Manalangin mo. San Pedro Apostol, Ipanalangin mo. Manalangin tayo. Maraming mapagmahal ka ninyong pinapakinabang ay lubin mo lagi lumingon sa pinanggalitan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. at pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.